magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng inaabot ng aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Muli, ito pang iyong lingkod, magbabalik, Boss Edgar po lamang. Mga kabayan, balikan po muna natin yung nakaraang ginawang rally ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas noong nakaraang November 16, 17, 2025. Ano man yan? Huwag magtakpan! Kung may pagkakamali, huwag itago! Huwag tayong matakot sa katotohanan sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon. Dapat iparinig natin, sabihin natin, makonsiyensya kayo! Ilang buhay pa ba ang dapat masawi? Ilang milyong pera pa ba ang kailangan nyo para tumigil kayo? Ibigay na nila ang nararapat para sa mga taong sipsin, lalo na po ang taong mahihirap. Ang hangad po natin para sa ating pinakamamahal nating bansang Pilipinas, isang gobyernong hindi takot managot at magpanagot at mga mamamayan na sa paninindigan hindi matatakot. Napakasarap sa pakiramdam na kasama tayo dyan sa ginawang rally na yan. Hindi na yan mabubura dito sa bansang Pilipinas. Baka ang policy motto ng kasalukuyang pamahalaan ay may kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong para sa kaalyado lamang. Mga kababayan, yung huling sinabi, totoo na kaya? Yan na kaya ang moto ngayon ng gobyerno natin? Nakakapanghina mga kababayan. Pag ganyan na ang moto ng bansa nating Pilipinas, ang kasalukuyang gobyerno dito sa ating Pilipinas. Yung ginawang malawakang rally ng mga kababayan nating Pilipino, pinangunahan nga ng Iglesia ni Cristo. Nakita naman ninyo yung ginawang rally, kung paano magsalita yung mga speakers natin dyan, kung paano talagang dibdibang hinihimok ang gobyerno natin na papanagutin kung sinong may sala sa mga nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na pag pinag-uusapan ay pira ng bayan. Pero mga kababayan, simula nung November hanggang sa kasalukuyan, hanggang doon na lang ba tayo? Sa panawagan? Kaya mga kababayan, muling nagpalabas ng pahayag ang kampo ng Iglesia ni Cristo. Ano na ba ang nangyari sa ginawa nating sakripisyo ng ginawa nating rally? Pakinggan po natin ang pahayag ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga... Putulin muna natin mga kabayan, yung sinasabi ng kampo ng Iglesia ni Cristo o spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Simula daw noong Nobyembre, ito nga yung ginawang rally natin, November, December, January, Pebrero, March na ngayon, mahigit 3 buwan na. Pero ang sabi, wala man lang natatanaw. Alam ba niyo yung salitang, kaya tamang sabi, yung sabing, wala man lang natatanaw na pag-asa. Ibig sabihin, kahit katiting mga kababayan. Wala man lang natatanaw, parang wala talagang nangyayari. Yun bang nasa pangpang ka ng ilog,
hinihintay mo yung bangka, nakatulog ka nakahihintay, tanaw ka ng tanaw sa hinihintay mong bangka, pero wala pa rin matanaw kahit gatiting. Nakaka-discourage, di ba mga kabayan? Ituloy pa natin. Pakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan. Ano nang mangyayari sa gobyerno natin kung kahit gatiting, wala man lang tayong natatanaw na pag-asa, kung ano nang resulta, kung ano na yung panawagan ng mga kababayan natin, yung accountability. At ito na nga mga kababayan, bigla ngayong lumabas, masasabi natin, star witness na si Marines, dating Marines, retired Marine Orly Gutisa. Has custody of Orly Gutesa, a surprise witness in the flood control scandal. In an explosive back in September at the Senate Blue Ribbon Committee, Gutesa claimed to have served as security consultant to resign Ako Bicol Party List Representative Saldico. The Marine officer said he delivered suitcases containing cash to the residences of Ko and later Representative Martin Romualdez. So ito na mga kabayan, lumabas na tong si Gutisa para patunayan niya na mayroon talagang nangyari na nagdadala talaga sila ng pera. Na bagamat nandun na, napapaloob na sa kanyang affidavit kung paano ginawa, kung paano yung pagdi-deliver. Dahil siya ay tao ni Congressman Saldico. Pero sa kabila ng paglutang niya, ang gusto lang naman niya, makatulong na sa bansang Pilipinas dahil ito na nga, nagkakagulo na. Pero anong nangyari sa kanya? Anong nangyari doon sa affidavit niyang napakaganda na sinumpaan pa niya? Pakinggan po natin kung anong sabi ng ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito yon. Yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. Nakaka-discourage mga kabayan, di ba? Sa kabila ng ginawa niyang pagsalaysay doon sa kanyang affidavit na magaganda na dapat sana yun na ang magbubukas sa problema ng bansang Pilipinas. Anong nakita ng chairman ng Blue Ribbon Committee? Sa daming binasa, ang nakita yung nagnotaryo. Ano ba naman? Ayun daw, pag notaryo, invalido. Wala raw bisa. Hirap masolusyonan kung ganito nang nangyayari sa ating bayan, sa ating bayan. Panoorin pa nga natin kung ano nang nangyari kay Gutisa ngayon. Mag-a-apply po ba dun kay Gutesa yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Meron na siyang problema sa prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila, na nagre-recommend na siya sumailalim sa preliminary investigation for falsification of documents. Biruin mo yan mga kabayan. Nagmagandang loob ka na nga na ipakita mo sa publiko dito sa ating bansa para makatulong sa ating gobyerno na maayos na to. Anong ginawa sa kanya? Baliktad eh. Siya pa yung pinaimbestigahan. Imbis na imbestigahan yung mga sinabi doon sa kanyang salaysay, siya pa yung inimbestigahan. Nakakatakot ngayon na ikaw na yung mag-witness. Ikaw na yung magsabi ng katotohanan para sa ikaayos ng ating bansa. Tuloy pa po natin
yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Tama, di ba? Kung sino pang nagbibigay ng impormasyon, yun pang kinasuhan, yun pa ang ginigipit. Tuloy pa natin. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. O, iyan pa mga kababayan. Obserbahan ninyo ha. Kapag pinag-uusapan ng gobyerno, naiipit na sila, bigla na ngayon lulutang tong West Philippine Sea na to. Ayan o. Para ano? Iligaw ang isyo. Nagdududa na nga ako dito sa Philippine Sea na to eh. Parang ito yung naka-reserve. Pag nasusukol na sa isyo, ito na ngayon ipapalabas. Itong West Philippine Sea na to. Para ito na pag-usapan. Di ba? In the West Philippine Sea. This isn't just routine political messaging. It reflects real May mga simpleng mga pangyayaring nagaganap dito sa ating bansa na ginagamit nila kahit maliit na issue. Sabi nga dyan, wala namang kalatoy-latoy na issue. Pinapalaki para pagtakpan yung issue sa gobyerno. Katulad na lamang nito. Ito. Panoorin. Katulad na lang. Panoorin niyo. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Pangit ka kasi. Yan lang pangit ka. Pwede pala yan, unjust fixation ngayon. Pwede pala yan. So, unjust fixation lang kung ipahiyaan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para ako tumatay. Tapos papahiyain niyo ako, national TV lang ganito. Radisyo ako daw rin nagmura kay ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita. Pinapalaki nila yung issue. Ano ba naman si alias Leo Marcos? Bakit pinagtututunan niya ng pansin? Content creator yan. Ang content niya, magyabang dito sa ating bansa. Ano ngayon kung magyabang siya? Pero pag gumagawa na siyang mali sa batas, tama lang yun na hulihin siya. Diba? Ano? Ginagamit nila ang isang napakasimpleng isyo para mapagtakpan ang isyong nangyayaring nakawan dito sa ating bansa. Kaya tama yung pahayag ng Iglesia ni Cristo eh. Pinupukaw ang ating damdamin. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Para kumilos tayong lahat, suportahan natin yung dapat suportahan para sa ikaayos ng ating bansa. Pakinggan po natin. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. Ang sabi ng gobyerno natin, kung ano yung investigasyon, kung ano yung lumalabas na ebidensya, yun ang susundan. O ayan o. Ayan yung dating mga sundalo, yung 18 na yan. Nagpahayag na naman sila ngayon.
Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng male-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na. Doon po namin napagtanto talaga yung mga perang bulto-bulto po na tumarating po at tumalak. Itong mga tao na ito, mga kababayan, mga driver, mga security to ni Saldico. Tinanong sila kung sila ba talaga yung mga tauhan ni dating Congressman Saldico. Pinakita nila yung mga ID. Nandiyan yan sa mga video na yon. Lahat sila ipinahayag kung paano yung pagdadala nila ng pera, yung pinagdalhan ng pera, saan napunta yung pera, sino yung mga taong pinagdalhan nila, sino yung nakakasama nila, andyan na lahat. Pero anong nangyari? Lousy script. Hindi pang award winning. Alam mo na may kasinungalingan. Bakit po sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. Pinatunayan nila lahat ng mga details, mga detalye. Kaya tama yung pag-obserba ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin kung ano yung kanilang nakita. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? Ano pa bang ebidensyang kailangang hanapin? Kung saan-saan? Ayan na oh! Nasa harapan na ninyo. Ito na ang ebidensya. Ipinakita na nila lahat, sinabi na lahat ng detalye. Diimbestigahan na ninyo kung ano yung lumabas na ebidensya. Yun na magiging lead, yun ang magiging daan para sa investigasyon na totoo. Pero ayan na oh. Ayan na yung ebidensya. Ano pa ba? Eh, bakit kaya ganon? Yan. Panoorin po natin. Ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung 40th anniversary ng EDSA. Mukhang merong political color, mukhang merong destabilization na aspect. Sabi niya, itiniming sa rally. Eh, baka ano na to? Stabilization na to ng gobyerno. Naku, di mas mahirap yun. Mas mahirap yun mga kababayan. Ano yun? Rebellion? Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno? Ay, mali naman yun. Kaya sabi nga nitong pahayag ng Iglesia ni Cristo, pag-ukulan nila ng investigasyon kung ganun ang gagawin ng mga taong to sa gobyerno na pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Tuloy pa natin ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang... Patuloy ko muna mga kababayan, di ba? Ganon din ang obserba ng Iglesia ni Cristo. Sabi nila kung ganon, lalo nilang pag-ukulan ng imbestiga. Pero parang salita lang naman eh. Paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan
kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Tama yung sabing yung pera na yun, galing sa hirap at pawis ng mamamayan. Paano ba naman kasi mga kababayan, kahit anong bilhin natin, pag tiningnan natin sa resibo, mayroon tax. Imbis magiging mura yung bibilhin natin, nadadagdagan, nagiging mahal dahil nga doon sa mga tax na nakalagay doon sa resibo. Tapos malalaman natin yung tax palang binibigay natin sa gobyerno, nanakawin lang, na napakaraming pangangailangan ng bayan natin. Lalong-lalo na mga kababayan sa ospital, pag kayo makarating doon, naku, talagang mararamdaman po ninyo yung awa, yung takot, dahil sa kalimitan naman sa mga kababayan natin, talagang mahirap. Dinadala sa mga ospital ng gobyerno dahil pag-asa nila, makakalibre sila doon, hindi kumpleto yung gamot na mga naibibigay. Bakit? Walang supisyenteng pundo. Anong mangyayari ngayon? Yung mga pasyente, bumibili sa labas. Di pera yun. Diba? Na imbis sana na ipundo sa mga kababayan po nating tao, sa kanya-kanyang departamento na pangangailangan ng mga kababayan po natin. Lalong-lalo na sa mga kababayan po nating mahirap. Pero wala. Sino nagdurusa? Tayo. Tayong mahirap. Tuloy pa po natin ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Yun ang 100% na tamang pahayag ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang pag-obserba. Kaya patuloy po naming aabangan yan, kung ano nang nangyayari, kung ano pang mangyayari sa 18 dating sundalo na yan. Kaya wag po kayong bibitiw dito sa Boss Edgar. Patuloy po ninyong sundan para ma-update po natin kung anong nangyayari sa ating bansa. Yung mga iba po natin mga vlogger dyan na inililis lang yung impormasyon, wag na po ninyong panoorin yun. Dito na lang po kayo sa tamang mga impormasyon manood. Kaya wag po ninyong kalimutan, mag-like and share. Higit po sa lahat mga kababayan, mag-subscribe po kayo para tuloy-tuloy ang ating usapan, ang makatotohanang impormasyon. So hanggang dito na lang mga kabusing, mga kababayan, lalong-lalo na sa kapatid ko sa pananampalataya. Muli, ang inyong nakasama, Boss Edgar po lamang. Magandang umaga po.